Isusumbong kita sa papa ko. Sambit ni Dolor habang umiyak ito. Saan papa mo? Wala ka naman papa eh. Psst, ayan o, natutulog pa. Isusumbong kita mamaya pag gumising yan. Habang tinuturo nito ang kabaong ng kanyang papa. Magandang araw sa inyo mga katribo. Bago ko simulan ang ating istorya sa araw na ito ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like and share upang mas marami pang katribo natin ang makapakinig ng ating mga kwento. Salamat. Simulan natin ang kwento at takutan. Ang kwentong ating mapapakinggan ay hango sa totoong istorya na ipinadala sa atin ni Rose, hindi niya totoong pangalan. Noong 2020, Occidental Mindoro. Magandang araw po sa iyo, Tio Delio, at sa ating mga katribo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ang ibabahagi ko pong kwento ay sarili kong karanasan. Hindi ko po alam kung para sa inyo ay nakakilabot ang istorya kong ito. Pero para sa akin po ay ito na siguro ang pinakamatinding makatindig balahibo na aking naranasan patungkol sa mga kababalaghan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. Kasalukuyang nag-aaral pa rin po ako at sa sekundarya na. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan ko nung ako ay nasa elementarya pa lamang. Siguro mga nasa 9 o 10 taong gulang ako niyan. Sa araw-araw na pagpasok namin sa eskwela ay lagi kong nakakasama si Dolor. Hindi niya tunay na pangalan. Kaeskwela ko din siya at isang baryo lang aming tinitirhan. Hoy Dolor, hindi ka na naman naligo ano? Kaya pala amoy kambing dito eh. Mga asar ni Rose sa kanya. Rose, kung mga asarin yan, kawawa naman yan si Dolor. May sakit na nga ang papa niya eh, tapos inaasar mo pa. Oo nga. Sabat naman ng isa niya pang kaibigan. E di, magsama-sama kayo, mga pangit. Ganyan talagang ugali ko, Tio Delio. May pagkabuli talaga ako noong nasa elementarya pa lamang. Dahil sa aking kakulitan, Tio Delio ay lagi kong inaasahan itong si Dolor. At minsan pa ay napapaaway pa ako sa iba kong kamag-aral. Pero kami ni Dolor, hanggang asaran lang kami. Lagi naman kami naglalaro yung tipong asaran lang ng mga bata. Pero hindi naman siya yung gumagante. Siya din kasi yung tipo ng bata na hindi pala away at kapag inasar ay tatahimik lang. Pero syempre dahil nga mga bata pa lang kami ay nagbabati din kami agad. At pagkatapos nun ay maglalaro din. Hanggang dumating ang araw na namatay ang papa ni Dolor. Alam niyo po ba anong kinamatay nito? Uminom po ito ng lason. At dahil bukod sa may iniinda itong karamdaman ay may problema din sa pinansyal. At ayon sa kwento ng kanyang mama ay madalas daw hindi ito na mapakali at nagsasabi na magpapakamatay siya. Kaya halos araw-araw ay nakabantay ang kanyang asawa. Hanggang sa isang araw ay pumunta lamang saglit sa palikuran ng kanyang asawa. Subalit pagbalik nito ay bumubula na ang bibig at sumusuka ng dugo. Uminom na pala ito ng battery solution. Yung likido na nakikita natin sa bikargang baterya na kadalasang ginagamit para mapaandar ang mga sasakyan. Ganun po, dahil yun daw pong nakita ng kanyang asawa sa tabi nito. Pumunta naman kami ng aking mama sa burol dahil nga isang baril lamang kami. Para na rin makiramay. Doon ay nakita ko na naman si Dolor na malungkot. Dala ng kabataan ay inasar ko na naman ito. Dahil siguro sa sobrang sama ng loob ay napaiyak ko si Dolor at tumakbo sa kanyang mama habang naghihikbi. Susumbong kita sa papa ko. Um, Habang umiiyak ito. Saan papa mo? Eh wala ka naman papa eh. Ayan o, natutulog pa. Paggising niyan, susumbong kita. Habang tinuturo nito ang kabaong ng kanyang papa. Eh, hindi ka naman narinig ng papa mo eh. Dahil patay na siya oh.
pang-aasar ko pa sa kanya. Agad naman akong pinagsabihan ng aking mama at masama ang tingin ito sa akin at makurot pa nga dahil sa aking kapilihan. Sinabi pa ng aking mama, "Sige ka, mamaya sundan ka niyan sa bahay. Lagot ka." Yung mga tipikal na panakot ng magulang sa mga anak nila. Kinabukasan ay libing na ng papa ni Dolor. Nakipaglibing naman kami pagkatapos ng libing ay siyempre mga bata kaya diretso sa laro. At nandun na naman si Dolor Teodelio na siya namang inasar ko. Pero sa mga oras na yun ay wala lang kibo si Dolor na para bang hindi niya naririnig ang aking mga sinasabi. Kaya mas minabuti ko lang na huwag na siyang asarin pa. At tatakip silim na ng mga oras na iyon nang makarating kami sa aming tahanan. "Rose, mag-asikaso ka na at matulog na. At meron pa kayong pasok bukas." Uwi ka ng mama ni Rose. "Opo ma, tatapusin ko lang itong ginagawa ko at maghahanda na rin po ako matulog." Mga bandang madaling araw, Teodelio, ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Alam niyo naman sa probinsya kapag bata ka pa ay sa labas ka lang ng bahay iihi dahil meron din pong kalayuan ang palikuran sa aming bahay. At mas minabuti ko na lang sa gilid ng aming kubo umihi. Subalit, hindi pa ako nakakapo ay nang meron akong naaninag na isang figura sa di kalayuan sa aking pwesto. Malaking gulat ko na lang at napasigaw ako ng malakas dahil sa sobrang takot. Hindi namang paglabas ni mama at papa ng kubo, pagkarinig nilang nagsisigaw na ako. "Ano ba yun, Rose? Baka nagsisigaw ka dyan? Nakabulabog ka nang tutulog eh." Alam niyo ba kung sino ang nakita ko, Teodelio? Ang papa lang naman ay Dulot na bago pa ang suot nitong barong dahil nga kalilibing lang nung araw na iyon. Sa un ay nabigla lamang ako ngunit nung magsalita ito ng, "Tigilan mo ang anak ko. Kung hindi, malalagot ka sa akin." Kitang-kita ko ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, Teodelio. Kaya doon ako nagsisigaw. Kaya simula nang magpakita ang papa ni Dolor ay hindi ko na ulit inaway si Dolor o inaasar ito. Kahit ang ibang bata sa eskwelahan di ko na rin inaasar. Dahil takot na akong mangyari ulit ang aking naranasan. Baka balikan po ako ng papa ni Dolor. At simula doon ay bihira na akong pumunta sa mga burol. Kasi ang iniisip ko ay baka sundan ako sa bahay ng patay na pinuntahan ko pag uwi ko. Hanggang dito na lang po, Teodelio, ang aking karanasan. Hindi ko malilimutan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking istorya. At itong pangalawang kwento ko naman, Teodelio, ay kwento sa akin na aking kaibigan at sarili niya rin itong karanasan. Buwan ng Disyembre 2024. Magki-Christmas na nito, Teodelio. Itong kaibigan ko, madalas daw makaramdam ng kakaiba sa kanilang bahay. Partikular na sa kanilang banyo. Parang laging may nagmamasid sa kanya. At kapag nilingon niya naman ito, ay parang meron lang siyang nakitang anino na mabilis naman nawawala. Classmate ko din pala itong si Janice. Hindi niya totoong pangalan. Kaya madalas kayo magkwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa aming buhay-buhay. At yun nga habang nag-uusap kami, no-open niya sa akin ang tungkol sa bagay na iyon na meron nga daw nagpaparamdam sa kanilang bahay. Kahit sa pagtulog niya sa gabi ay parang meron nagmamasid sa kanya. Kaya hindi siya natutulog na nakasarang kanilang ilawan. Lagi niya lamang itong binubuksan. At minsan naman, ikinuwento niya rin sa akin na madalas ay pinagbibintangan siya ng kanyang nanay na nag-iiwan ng bukas na ilaw sa kanilang banyo. Kahit hindi niya naman ito ginagamit. "Ano ba yan, Janice? Iniwan ko na naman bukas ang ilaw sa ating banyo. Alam mo naman na ang mahal na ng ating binabayarang kuryente eh. Katipid-tipid naman kayo mga bata kayo." Sermon naman ng kanyang nanay sa kanya. "Ha? Nay? Ano po yun?" "Ang sabi ko, iniwan mo na ng patay ang ilaw sa ating banyo." Na medyo iritado na ito. "Ah, Nay, hindi po ako ah. Hindi pa nga po ako nakakaligo eh. At mamaya pa ako maliligo kasi half day lang po ang klase namin ngayon."
Ganun ba? Sino mag-iwan ng bukas na ilaw dyan? Tayo lang naman dalawang tao dito sa bahay. Hindi ko po alam yan, Nay. Baka nakalimutan ng patayin. Siya basta. Lagi mo ito-double check ang ilaw, ha? Siya nga pala, nakaraan hinugasan ko din yung sahig na yan dahil puro putik. Pahabol na wika naman ang nanay ni Janice. Ha? Hindi naman ako pumapasok ng banyo na may putik ang aking paa. Uwi ka naman ni Janice sa kanyang sarili. Ang sabi din ni Janice sa akin, Tio Delio, madalas din siyang managinip ng kakaibang nilalang na hindi naman niya pinapansin. Baka dala lang ng pagod sa eskwelahan. Malapit na din kasi ang pagtatapos ng eskwela kaya marami ang mga pinapagawa sa amin. Siya nga pala, Tio Delio, ang bahay nila Janice ay malapit sa bundok at puro kahuyan ang mga susunod na lugar. Ano namang mga kabahayan ngunit medyo malalayong agwat nito. Isang araw, Tio Delio, ay habang nagmemeryenda kami ni Janice ay bigla siya nagkwento ng, alam mo ba kagabi, Rose? Habang naghuhugas ako ng aking katawan ay may napansin akong anino dun sa labas ng aming banyo. Pero yung anino, hindi siya normal na laki ng tao. Mas malaki ito. Pati ang mga kamay at braso nito ay hindi rin pangkaraniwang ang laki. Pero wala itong nilikang tunog. Kaya ko siya nakita. Saktong kukuha ako ng tuwalya ko ay nakita ko ang anino niya. Pero tila lumalakad lang siya ng mabagal papunta dun sa likod ng aming banyo. Di ba alam mo dun ng itsura ng bahay namin? Malapit sa malaking puno sa likod ng banyo. Kaya paglagpas nito ay nagmadali na akong tumakbo at pumasok sa loob ng bahay. Ah, ganun pa? Mag-iingat ka, ah. Baka pinagmamasdan ka lang o baka may gusto sa'yo. Biro naman ni Rose kay Janice. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Rose. May magkagusto nga sa akin, maligno naman. At sabay kami nagtawanan, Tio Delio. Ang huling pagpaparamdam sa kanya ng nilalang na iyon ay bago magbakasyon ng Disyembre. Ang kwento sa akin ng aking kaibigan ay madaling araw iyon na makaramdam siya ng pagtawag ng kalikasan o nababanyo. Natatakot man ay wala siyang nagawa kundi lumabas ng banyo dahil tabi lang naman iyon ng kanilang bahay. Alam niyo naman sa probinsya, kadalasan sa mga banyo at kubeta ay nasa labas ng bahay. Yun na nga daw, Tio Delio. Pagkababa niya ng kanyang kama ay nakaramdam na siya ng hindi maganda. Pero kahit nga natatakot ay pinilit niya dahil hindi niya na kayang pigilan ang pagkaihi. Habang nasa banyo raw siya ay may narinig siyang mga kaluskos sa labas ng banyo. Dinig na dinig niya ito dahil tahimik ang paligid. Pero hinaan niya na lang ito sa dasal habang nagmamadaling makatapos. At pabalik niya sa loob ng kanilang kwarto ay agad na humiga itong si Janice. Dahil nga naputol ang tulog nito sa 10 oras ng gabi ay medyo nahirapan siya makatulog ulit. Kaya hinahanap niya pa ang kanyang pwesto sa pagtulog. Bukas pa din ang kanyang ilaw sa mga oras na iyon. Kaya may liwanag ang kanyang kwarto. Nang nakapuso na raw siya sa kanyang higaan, nakukuha niya ng kanyang tulog ay siya nga pala, Tio Delio. Ang posisyon daw ng aking kaibigan ay nakadapa at nakalalay ang isang paa nito sa kama. Nang maya-maya ay nang biglang may humawak sa kanyang paa. Agad naman siyang napaigtad sa kanyang higaan. Agad naman pumunta ang kanyang mama sa kanyang kwarto. At dahil magkatabi lang naman ang kanilang tinutulugan. Janice, anak, ano nangyari sa'yo? Namang niyuyugog siya ng kanyang mama. Ma, lamang sa paa ko, ma. Nang tingnan naman ng mama ni Janice ang paa nito ay may nakita silang bakas ng kamay doon at medyo may putik pa ito. Ang sabi pa ni Janice, Tio Delio, ay matutulis ang mga kuko nito at may balahibo din dahil naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang paa. Kinabukasan dahil linggo ay nagsimba silang mag-ina. Nagdala na rin sila ng pari para ipabless ang kanilang bahay, lalo na sa kanilang banyo na madalas daw tambayan ng mga laman lupa. Ang sabi din ng tumingin na pari nasakop daw kasi ng kanilang banyo ang punong bahagi ng kanilang lote, kaya may naistorbo silang nilalang. Ngunit pagkatapos ng basbasan ng kanilang bahay, Tio Delio, ay hindi na naulit ang
Nagpaparamdam sa kanilang tahanan na wala na rin ang naging bukas na ilaw at putik sa kanilang banyo. Ang kabilin-bilinan na ng pari ay lagi silang magsusuob sa pagsapit ng hapon. Mag-alay rin sila ng pagkain tuwing Martes at Biyernes. Gawin nila ito sa loob ng isang buwan. Pagkatapos kanilang sundin ang sinabi ng pari Teodelio ay naging maaliwalas ang kanilang bahay. Wala na rin yung mga pakiramdam ni Janice na parang laging meron nakamasid sa kanya. Hanggang dito na lang po, Teodelio. Sana po ay nagustuhan ninyo ang istorya namin ni Janice. Maraming salamat po. So, yun na nga mga katribo. Ang matututunan natin sa kwento muna ni Rose, no? Huwag tayong masyadong bully. Dahil, dahil hindi gumaganti ang mga inaasar natin ay itutuloy mo lamang ito. Baka matulad ka kay Rose na sinundan ang bagong libing ng papa ni Dolor. Sige ka. At salamat din sa istoryang ibinahagi ni Janice. Salamat sa inyong istorya, Rose at Janice. Maraming salamat mga katribo. Muli, ito ang inyong Tio Delio.